Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay September 11, 2025. So Thursday na naman, Friday na naman bukas. At maganda ng konti yung galaw ng market natin. So malit lang, 0.11%. Ayan, natakpan yung chart natin. 6,126.89. Pero meron tayong 164.62 million net foreign buy. Ayan, so nagtitest buy yung mga foreigners dito sa market natin. So good sign para sa reversal or start ng reversal ng ating market. Kasi second week or third week na tayo para sa ghost month. So ibig sabihin, itong week na to, pangatlo, and then one more week, matatapos na yung ghost month natin, di ba? So hopefully, yan yung inaantay natin na good sign sa market natin. Ayan. So, marami pa rin gumalaw for today's trading pero marami ding bumagsak. So, medyo hati tong mga trending stocks natin, itong si Plus, si Megawide at saka si Del Monte, umakyat po yan. And then si Bloom, si Converge at saka si APL is bumagsak naman siya. Pero maraming mga stocks na na malakas din yung sipa for today's trading po natin. Okay? Tapos sa global markets, maganda yung closing nila kagabi. Tapos okay din yung futures nila ngayon. So mukhang berde ulit. Tapos si crypto, maganda rin yung yung galawan ng cryptos natin. So hopefully bukas masama na tayo dito sa paggalaw ng mga stocks habang magulo pa rin sa Senate at saka House of Representatives natin. Nag-aaway-aaway sila kung sino magkakaroon ng custody kay Bryce, di ba? So, yun yung mga usapan doon ngayon. Okay, so unahin natin okay. So, ito pala yung mga trending stocks and then si Plus, yung nanguna nga po sa listahan natin, buti umakyat siya. Kasi medyo bumagsak si Converge, di ba? So hinila yung galawan ng index natin. So si Plus nag-up ng 6.82%. Ewan ko bakit siya umakyat, wala naman tayong balita, pero umabot siya ng 10% kanina, pero maaga naman nag-profit taking yung mga traders. So buti, berde pa rin siya. Tapos net foreign sale na 14.04 million. Tapos si Megawide, nag-up siya. Ang lakas ng sipa na ito. Mabot yata ito na may 20% kanina pero nag-close na lang siya is 16.5%. So meron siyang 790K net foreign sale. So may good news siya eh. So may matatanggap na pera si Mega White ba o si Saavedra yung tatanggap ng pera. Yan. Basahin ulit natin yung sa Twitter mamaya. Tapos si Del Monte, nag-warning dito, 'di ba? Ang SEC na parang magkakaroon siya ng trading halt kapag meron siyang problema eh. So, basahin natin mamaya. Nakalimutan ko siya. Pero nag-up siya ngayon. 21.87%. Kaya nilagay ko dito sa lista natin. And meron siyang 837.3K net foreign buy. Tapos dito naman tayo sa mga bumagsak. Bloomberry from yesterday na spike, nag-down siya ng 2.47%. Tapos si Converge, wala na yung mga mining stocks nawala sila dito sa trending stocks. Converge minus 8.3%. Pero meron siya net foreign buy na 13.49 million. So bakit bumabagsak si Converge? Ayan, di rin natin alam bakit siya bumabagsak. Baka meron siyang earnings na hindi maganda na palabas. Ayan. So tingnan natin yung earnings niya and then yung chart niya kung meron siyang sinasabi. Kasi bumubulusok yung price action ni Converge. Tapos, lastly, si Apollo nag-drop ng 4.28% after ng run-up niya kahapon. So, maganda yung story niya kasi malakas yung drop niya nung umaga and then nung hapon, naghanging man na lang siya, medyo pinilit siya na iakyat yung kanyang pinaka-price action. So, meron siyang 491.5K net foreign buy. Okay? So, medyo hindi gumalaw si Blue Chips pero good vibes tayo kasi meron tayong 164 million po na net foreign buy. So, di ba? Palabas sila ng palabas from the past few weeks, days. So, disclaimer pa rin po sa mga viewers ng channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin ito para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence na lang po kasi meron nga pong risk na involved sa market. So kapag na-timing ka sa mga flyers, panalo. Pero pag na-timingin mo yung profit taking, sobrang talo naman kasi lalaki ng galawan nila. Okay? So subscribe ka lang po dito para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading
community naman natin. Okay? So yung nakasubscribe, maraming salamat po sa usual na viewers. Medyo may na yung views natin. Company reviews, mga sample trades sa market, check mo na lang. Tapos fundamentals, yung mga risk management. Uh, yan, yung mga risk management. Ito yung mga technical indicators. PSC, stock market studies, yung mga basic learning sa market. And then follow mo lang po ako dito sa ating crypto ko to. Pasundot-sundot tayo ng mga videos dito kapag meron tayong full review ng mga cryptos. So check mo na lang po yan. Social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page po natin. Tapos sa Budikipik, yung mga articles natin. Twitter, konti lang yung na-post ko kanina. Ayan, puro ano lumalabas sa feeds ko eh. Sina Marcolete at saka si Ping Lacson. Okay, so meron tayong summary. Maaga yung summary ni ano. Philippine Stock Exchange. So ang sabi niya, okay, ba't siya lumabas doon? Asan na, no? Naligaw na yung ano, yung post natin. Ito muna. Okay. So, nag-close tayo 0.11% pero good sign. Profit taking lang siguro tong ano, mining stocks kasi nag-drop siya ng 1.28%. Ayan, nagbenta na rin ako ng konti kay ano, APX kanina at saka kay MRC, di ba? So, ang ganda ng galaw ni MRC, kaya lang nag-Dow G. So, tignan natin. Napabenta din tayo ng konti kanina. So, nag-drop sila tapos sa services and finance yung bumawi. 0.82% and then 0.56%. So, very good. 150 million net foreign buy. Test buy si, ano, si foreigners natin. So, sa closing, okay sana kasi nag-up si Plus ng 6.82%. Tapos si Pure Gold, 2.45%. Aboitiz, Equity Ventures, 2.33% and BDO, 1.68%. Pero nag-drop naman si Converge. Ewan ko kung anong problema na itong si Converge. Hindi ko po makita. Ayan, so i-post nyo na lang. Negative 8.3%. Konektadong Pinoy yung ano yun, nababasa ko sa kanya. GT Cap, negative 3.57%. Baka sinasabi nila, etong mga konektadong Pinoy, yung mga players na malalaki, maapektuhan sila. Kasi papasok yung ano maraming mga maliliit na mga companies. So magkakaroon ng malakas na competition. So yun lang yung logic na nakikita ko sa kanya. SEC, so nag-drop 1.69%. Kailan ba i-announce? October yung announcement ng dividends. PLDT negative 1.42. Ayala negative 1.34%. Okay? So yung iba, foreign funds sold, Metrobank, PNB, Union Bank, ASN, FGen, Meralco, Manila Water, Emperador, GSMI, Megawide, ACDMC, CREET, Philreach, Globetel, Bloom Plus, Robinsons Retail Holdings, Wilcon, Nickel, at saka si OGP. Okay. So, yun. Ayan. So, ito yung catalyst natin kay Megawide. Tycon, Edgar Saavedra, Megawide is set to receive 9, ang laki 9 point, yung Megawide makaka-receive, kaya pala pumitik. 9.4 billion from Citicorp Holdings and Citicorp Power with 3.5 billion in cash and 5.9 billion in Citicorp Energy shares. The shares transfer gives Megawide about 13% stake in CREC, offering fresh income streams and potential upside from the booming renewable sector. Ayan. So, magkakapera si Megawide. Kaya pala, uh, pinitik yung price action. Foreign funds bought, BDO, BPI, wala too late na nung makita natin yung balita na yan. AP, SCP, TAP, CNPF, DILM, CIC, ABA, Aboitiz, medyo marami no. AGI, Costco, Ali Irich, Meg, MRC, APL Converge, Cebu ICT, MAC, si MAC Pumagalaw, Web, Pure Gold, APX, at saka si PX. Okay? Noong alas 12, mas marami yung verde kasi si Converge, nasa 6% lang siya. Si Plus, mabot siya ng 8.85% kanina. Macro Asia, okay. So ito siguro yan. Declared cash dividend. Hindi ko lang magkano. Silipin na lang natin. SMPH, 350 million note coupon at 4 point, mababa yung ano yan, 4.75%. Tapos nung alas 10, ayan, mas marami yung ano, malalakas nung ano, 3% pa lang si Converge kanina. So dumaos-dos pa lang yung price action. Hopefully bukas bounce trade si ano, Converge natin. Wala tayong negative news eh. Merkado Barkada, okay, OGP, kahapon to, SPNEC nag-drop, at saka si TAP. Si TAP, di natin masyadong napapansin na.
nag-drop na 2%. Okay? Is it too late to reinvest in REITs? Ayan. Okay. So, BREIT, yung mga REITs natin. And then, sideways pala. Sorry, sideways pala yung galawan ng US market kagabi. Pero ngayon parang mas malakas yung nakikita natin sa kanilang futures. Okay, so patalastas po ulit yung mga bago sa channel natin. As usual, yung mga gusto ng guide sa Patreon, sali lang po kayo dito. So, dito yung mga stocks na binibili ng group natin. Okay, so kung gusto mong curious ka, sali ka na lang po dito. Andito po yung mga, mga details. Ayan, may tatanong kanina. Okay po, so balik tayo dito sa chart. Actually, wala naman nangyari sa chart kasi 0.11 lang. So, ganyan lang ulit. Pares lang sa drawing natin kapon. Pero merong good sign. Ayan. Baka biglang pitikin si CPSE for the preparation palabas ng ghost month ng market. Ayan. So may konting recovery yung MACD, mapapansin mo. And syempre, ito yung pinaka-sign natin. Meron tayong 164.62 million na net foreign buy. So very good, di ba? Kahit 6.1 yung pinaka-index natin. Okay? Buti, pumitik siya, no? MRC kanina, ilan ba tayo kanina? Umabot siya ng 20, wala kasi sa trending eh. Ayan, umabot siya ng 27, rather 7% yata kanina. Ayan, umabot ako ng 27% kanina. Pero bumagsak. So, nung nakita ko ng close, wala masyadong nangyari, no? So, 20% lang yung gain natin sa kanya. Okay, so anyway, timingin natin si MRC. So, punta tayo sa mga winners sa market. Del Monte nga po. So, gap up siya eh. Tapos meron siyang volume dito eh. Wala tayong nabasa ng news, no? Pero yun yung negative news na ano eh. Mamaya pala natin pag-usapan. Ewan ko bakit siya pinitik. Nagkaroon siya ng, ng volume. So, nasama natin sa trending stocks. Mega White, ito alam natin, may catalyst talaga siya. Magkakapera si Mega White, kaya po pinitik. Tapos si Plus, ewan ko kung ano balita ni Plus. Pagod na siguro. Pero sakto sa nilalagay ko yata 18 last time. Sakto dito, no? May tingnan natin kung technical bounce lang, 6.82%. Tapos si Security Bank, ayun, pabalik si, yun, ganda ng galaw ni, Security Bank, 3.76. Nagugustuhan ko yung dilaw niya. Pero wala akong hawak na Security Bank. Pure Gold, 2.45. Ito, diretso. 2.45. And then, si Macro Asia, so may dividends. Masa na? Wala pa yung value niya. Ayan. Kaya siya umakyat. Hopefully, mataas yung dividends na ibibigay niya. Okay? So, dito tayo sa losers. OPM, minus 8%. Grabe yung galaw nito. Gusto pitikin talaga ito eh. Ang lakas ng galaw na ito. Converge, minus 8.3. Ayan, oversold na ulit. Hopefully, technical bounce bukas. CI, minus 5%. CX. Wala nang volume si X, no? Hindi na, grabe naman to. Ang lakas dati na ito. 20 plus yata ito. Yung pinaka-pick niya last time, oh. Subaru na. Si X. Hindi natin naririnig si, yung CEO natin sa kanya. Ayan. So home, medyo marami siyang maling decision kasi all home is negative 3.9. Ayan, kasama to sa sentiment. Sa Villar stocks, minus 3.87 ba? Biglang trap si JT Cap. And then lastly, VRIT. Ayan, di pa tapos. Minus 2.42%. Ayan, natin nakita si PRIT. Okay. So balik tayo dito and silip tayo ng konti sa global markets. Okay. So based dito sa galawan natin, S&P futures 0.18, Dow futures 0.17, Nasdaq futures 0.26. So mukhang maganda mamaya. So Europe, ayan maganda lahat. Pero Asia, nag-drop na yung iba. Mix. Okay. Mix na po yung galawan. Tapos crypto, market si crypto 113.9K si Bitcoin. Ayan, may mga pumitik na naman. Ethereum, 4.4K. XRP, 3. BNB, 899. Tapos si Sol, 225. Lakas ni Sol. Tapos si Dodge, up siya ngayon ng 4.55%. Okay, so balik tayo dito. And pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so nahinga po natin si Plus. Finally, nagkaroon na rin siya ng bounce
at umabot po siya ng 10% kanina. Medyo nauntog siya sa ano eh. MA9 yung current na pinaka-main na resistance natin. Ayan. So, maganda makita bukas kung meron talagang tagatulak itong si Plus natin. Kaso, negative 14 million yung ano eh. Net foreign sale is kaya nilang itulak dito sa MA9 para gumanda ulit yung kanyang pinaka-price action naman. Ayan. So, hopefully, yun yung sign na inaantay natin sa mga Plus holders. Pangit pa rin, no? Hindi makarecover yung price natin dahil doon sa negative sentiments sa mga online na casino. Pati si, ano, di ba, kung tanda niya, si Bloomberry, parang hininto din niya yung, ano, yung kanyang mega fanalo. Kasi may mga regulatory concern daw. Okay. So anyway, tingnan natin na bukas. Hindi pa confirm yung reversal. Pero good sign kasi nag-up siya na 6.82%. And nag-close siya, sinakto, nasa 21 pesos. Okay? So, tingnan natin bukas. Kung meron siyang galaw. Next, mega wide. Lakas kasi yung drop ni ano ni Converge. Ayan. Laki naman ng kandila ni ano. Mega wide. So, nakakatusok siya 16.5%. So, finally, nagkaroon din siya ng good news. Ayan, diretso yung ano, yung galaw natin hindi siya pinitik lang. So, ngayon, medyo nag-resist siya dito, ano. Okay. So, currently, pwede na ba? Okay, lagay ko lang muna dito. Pero hindi kasi ito yung ano niya eh. Ang talaga pinaka-next na resistance, 2.6. Ilagay ko na lang dyan ha. I-assume ko na ano. Medyo nag-breakout siya ng konti para yung pinaka-trading channel natin sa kanya is pabalik siya dito. Yan. So, meron tayong maliit na trading channel dyan. So, very good. Pinaka-support is malapit lang 2.36. Kaya good sign kapag bukas ng umaga may gap up ng konti. Kasi pwede tayo mag-retest dito sa 2.63. So, sinagad na rin siya. 2.4 yung close and 16.5%. Ayan. So, nakita nyo na. Pero medyo pangit yung ano niya eh. Parang wala siya masyadong earnings for the second quarter, no? Kasi drop siya ng ano, 10.61%. Okay. Anyway, hopefully yan ay hinahanap ng mga holders natin. Kaya pala medyo sumakay siya sa MA 100 from past few days. Kailangan hindi mo naman papansin to eh. Kasi nakatago yung ano niya. Ayan. Yung mga nag-accumulate, yung alam yung news, ayan. Congrats na lang po sa inyo. Okay? So, yan lang muna. May direct catalyst kasi. Next, Del Monte. So, i-correct niyo ako kung tama ako sa pagkakaintindi ko. So parang may parating na trading halt tong si ano eh. Hindi natin nabasa yung news eh. Wala tayong nakita na news. So anyway, hopefully mali tayo dun sa analysis na yun. Meron siyang good catalyst or good news. Kaya biglang nagbago yung sentiment niya. Kasi medyo deads na yung, ano, yung price action niya from the past few weeks. So medyo pumitik ulit siya. So tingnan natin kung ma-break natin yan. Ito kasi yung pinaka trading channel naman natin as of now. Okay? So 4.51, lalo na kung malagyan siya ng volume kasi 1 million lang pala yung ano yung volume niya. So tapos konti lang nag-trade. Malay mo kung isang tao lang yung pumitik dito kaya no. Hindi ko napansin. Akala ko maraming trades to, konti lang pala yan. So watch out na lang doon sa mga papasok ha. So medyo negative pa rin yung personal na sentiment ko sa kanya. Baka pinitik lang to eh. So meron siyang 21.87% na galaw and nag-close siya ng 4.18 pesos. Okay? Next, si Bloomberry. Okay, profit taking muna daw kaya bumagsak ng 2.47. Parang plus na galawan pala, no? Nag-double bottom sa ano, sa malapit sa support area. So, yun yung pinaka-support. And since hindi pa siya makalampas dito sa MA20, ganyan na lang muna yung tingin natin sa kanya. So, pares lang sila. May plus. Si plus naman is below ng MA9. Okay? So, medyo bearish pa rin yung sentiment natin para kay Bloomberry. Hopefully, yan yung good sign niya. Pero wala pa, oh. Kasi yung net foreign buy niya, hindi natin makita eh. So, nag-close 3.16, negative 2.47%, and net foreign sell si Bloomberry natin. Okay? Next, Converge. Ayan, hindi ko din magets. Bakit bumabagsak ng malakas itong si Converge? Kasi iniisip ko nang pumasok dito last time eh, kasi may consolidation tayo dito pero nauntog pa rin pala siya.
So merong iniinda si Converge na hindi masyadong malinaw kasi okay naman yung second quarter earnings niya. Ayan. So kasi lalaki ng drop na yan, no? Tingnan natin na. Trap kasi yan eh kapag hindi ka nakalabas dito and then nabuhusan ka, ang hirap lumabas, di ba? And then another buhos. So tingnan natin kung laki na rin, no? 27% yung drop niya. And then naghahanap pa rin siya ng support. Kasi medyo solid pa rin yung yung candle natin. So anyway, lagay ko na lang sa 39 rather 11.58 bakit volume yung nakalagay doon. So 11.7 no, 11.7 yung pinaka support. O kung medyo malayo sa tingin mo, di pwede mo i-adjust ng konti sa 12.3. Ayan. So, pero tingin ko medyo malapit na rin to mag-bounce. Malay mo bukas Doji na tong si converge natin. So, negative 8.3%, Clinos 12.82 and 13.49 million net foreign buy. Ayan. So, oversold. So, overdue sa technical bounce. Ayan. Converge. And then lastly, Apollo, pullback lang ba yan o start na ng profit taking nila? Ayan. So, lumaban siya eh. Gano'ng kalakas yung drop niya? Simula kahapon is, nang shake. Nang shake siya kasi more than 10% yung pullback niya kanina. Ano pa nangyari dito? Tignan natin. Ayun, nag-gap up tapos biglang, tama ba? September 11. Kahapon pala yung gap up na yan. Okay. So, nag-open siya is, okay pa naman siya nung opening, konting drop. Pero nag-drop na siya nung until 11. Tapos nag-bounce siya ng second half ng trading natin. Okay? So, di ba yung pinag-uusapan natin, tatlo ba yun? Yung binanggit ko na. Ito na resistance saglit. Drawing ko lang. Support is, nakatanda ko yung sinabi ko kapon. So, ang sabi natin, either magtuloy yung breakout kasi nga binobomba or mag-consume muna bago umakyat. So, parang ganun yung gustong gawin ni Apollo natin. So, adjust natin yung mga support. Diyan na lang muna. 0.0084 and 0.011 yung pinaka-peak natin. So, nag-close 0.094 minus 4.08%, 491K net foreign buy. So, medyo overbought na kasi si Apollo natin. Okay, so yun lang muna yung ating review for today's trading. May good sign, may good sign. Hopefully patapos na yung ghost month natin. Merong rally saan ba yung sa Nepal ba yung may bagong rally puro mga corrupt din na official yung yung sinunog yung yung Hilton na hotel. Ayan, so may mga nagpo-protest din daw. Magulo, no? So hopefully sa Pilipinas hindi naman tayo umabot sa ganon kasi nahuli naman na yung mga yung mga initial na nakinabang, di ba, sa flood control. At ngayon, hinahanap na lang kung sino yung mga involved talaga. Okay po. So, yun lang muna yung ating review for today. Bago tayo close, please don't forget to subscribe po. Join ka sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Budagipig, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.